Okay, so yun part 2. Si ano yun, na dalawang barko, warship, no, Japanese destroyer. Right here at Davao City, spotted. So ang kailang intention dito is para daw strengthen, no, yung strong relationship and sense of ang tawag nito since yung ties, no, ng Philippines and China. Ay, Philippines and Japan, no. Japanese warship in Davao City. Japan, sagot sa kahirapan nung araw, no. Ngayon mahirap na daw mag-abroad sa Japan. Mahal na daw ang cost of living. Tapos hindi daw ganun kalaki ng sahod. Pero yun, sabi nila, hindi ko naman alam yun kasi di man nakapunta doon. Oh, Japan Maritime Self-Defense Force or GMSDF destroyers, just destroyers. So dalawa yan ha. So ang isa yun sa likod ay si ito lang sa harap. Oh, yun nakita ho ninyo nakalagay 120. So ang pangalan niya ay si JS Shiranoe DD-120. Tapos yung isa naman ay si JS Yamagiri TV-3515. Yan, yung kanya nakasulat. Dumating sila nung kahapon namataan lang pala, namataan ng hita sila kahapon somewhere in Coastal Road sa Davao City. Tapos ngayon andito na sila officially arrive at sa port in Davao City on February 23, 2026 for a 4-day goodwill visit. So ibig sabihin 24, 25, 26, 27 pa sila aalis. This visit, featuring roughly 400 personnel, aims to strengthen defense ties, foster maritime cooperation, and conduct. Yun lang, no? Punta sila dito para mag-training, no? JS Yamagiri, a training destroyer, and JS Shiranoe, an advanced anti-submarine destroyer. Wow! Patay ka. Pag submarine ka pala, pwede ka pala nito, i-destroy, no? Purpose, yun ang pagbisita dito is is part of an overseas training cruise to enhance regional security cooperation and promote camaraderie between the Japanese and Philippine navies. Location, the ships docked at the port of Davao in Saasa, with activities including a formal welcome by the Naval Forces Eastern Mindanao. Context is this is the part of the 2026 overseas training cruise, which runs from February 13 to April 1. So I think hindi lang Davao City ang pupuntahan nila, no? Ano sa tingin niyo? Goodwill visit to Japanese warship, okay na, no? Ulit. So yan lang yun, no? Japanese invasion of Davao. Diba? So na-invade pala ang Davao City pa ng Japanese dati. Kaya kasi siguro kami tinawag na Japanese or Soshi capital of the Philippines ang Davao City. Kaya pala na maraming kinilaw sa Davao. Kasi kinilaw, no, yun, sushi, kilawin, raw na isda, lagay ng wasabi. So since hindi uso ang wasabi sa Davao, so ang ilalagay natin sa ating kinilaw ay suka, mga sibuyas, basta sausawan, lami kayo. Sana all luya. I don't know kung napansin ko talaga every time na ako pumunta sa ibang mga lugar sa Pilipinas, napakapambihirang makakita ng kinilaw sa Luzon, some part of Visayas. Talagang Davao City lang siya marami. Oo. Rampant, no? Commonly used as one of the dishes. Pag may mga handaan, kahit sa mga buffet, no? May mga kinilaw talaga makikita na siniserve sa mga restaurant sa Davao City. Pero sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi. Kahit pag ka luxury, yung mga buffet na mapuntahan natin, wala kang makikita kinilaw. So that's the reason why. So Davao City become one of the Japanese property, tama ba? The Japanese invasion of Davao or paglusob ng mga Hapones sa Davao. Paano ba to? Wait lang ha. O pagsulong ng Hapon sa Davao, Solo in the Sulu Archipelago in December 1941 was one in a series of advanced landing made by Imperial Japanese forces as first step in their invasion of the Philippines. The purpose was to cut off the possibility of reinforcements reaching Luzon from south and complete
the encirclement of American forces there, with the secondary purpose of establishing a base from which the IJA's extended army could launch an invasion of British North Borneo and the Netherlands Indies. The first invasion of the Philippines was Batan Island on December 8, 1941. This was followed by Vigan, Aparin, Legazpi, Davao, and Jolo over a few days. So yun. So maliban sa tayo, sinakop tayo ng Japan at ginawang alipin, alila, ano ba tawag doon? Paano ba nangyari yun? Paki-comment nga dyan sa mga expert sa history. Basta ang pagkakaalam ko lang ay maraming mga Hapones na piniling manirahan sa Davao. Dito magtatrabaho, manirahan, nagninegosyo, naghahanap buhay. Kaya doon bit-bit nila ang kanilang kultura sa pagkain na yan ang yung kinilaw sushi, sashimi sushi, no? So yun, kaya nauso sa mga taga Davao ang kinilaw, which is ano din siya, applicable din siya talaga sa atin. Hindi siya mahirap na i-adapt na kultura ng Hapon na magkilaw-kilaw kasi nga ang daming mga fresh catch na mga fish sa ating karagatan, no? Napaka-abundant ng Mindanao, particular sa Davao in terms of fresh fish. Kilaw, hindi ka pwede magkilaw ng isdahan na hindi presko. So dapat presko. So yan o, G is Yamagiri. So ngayon, okay, patuloy natin yung alam ko lang ha, yung hindi talaga to sa pinag-aralan, kundi ito yung naririnig na kwento at mga nakausap ko mga taga Davao, no? So sabi nga nila na yun, bali, ang Davao City is once become Japanese, parang hindi territory, parang ganyan, territory man o parang pag-aari, basta naging naging lugar na siya ng mga Hapon ang Davao City dati. Tapos after ng gera or bago pagkatapos ng gera or bago mag-gera, basta parang pinauwi, kinuha, no, ng mga Hapon, ng Japan government ang mga Hapon sa Davao at pinauwi ng Japan, parang ganun. Tama ba yun? Paki-comment, paki-correct ka kasi parang na yun parang watchinanggo na pagkakwento lang yun. Like scramble na siya, no, mekos na. So ngayon, ang nangyari is yun nga, bali pumunta ng Japan, tapos meron sila mga naiwan ng mga pamilya sa Davao, mga kamag-anakan, kaapu-apuhan. So nauso dito yung mga descendants, Japanese descendants. Ang dami kong kakilala sa Davao, lalo yung Kalinan and Mintal, somewhere in Toril, no? Ang dami kong mga kakilala dyan na mahirap lang sila, pero nung nalaman na yung lolo pala nila ay Hapones, meron silang dugo ng Hapon, so yun, naging descendant sila agad-agad. So automatic, punta sa Japan, nagtrabaho. Dahil may anak, so kasama ang nanay, tatay, ganon. Ang tawag doon is magbabantay sa anak, di ba, parang ganon. Basta tas trabaho ulit, basta ayun, umasinso, umangat ang buhay. So ang trabaho nila sa Japan, factory worker. So dahil sa mga Japanese descendants na yan, nawala na yung mga Japayoke, ganyan, yung mga host, yung mga sex workers or ano ba tawag siya, entertainers, hindi pala sex workers, no, sorry, kundi mga entertainers sa Japan, mga bar, ganyan. So dahil sa mga descendants, so ang dami kong makilala ng mga descendants sa Japan na sila yung mga taga Torrent, taga Kalinan and Mintal. So ano sa tingin nyo, no? Meron pa kayong madadagdag dyan na kwento tungkol sa Japan and Pilipinas, Davao City, Japan. So yun na nga, kinilaw sushi naman. Kung merong sushi sa Japan, merong kinilaw sa Davao. So same kasi ang archipelago, malinis ang dagat, abundant sa pagkain, sa fresh catch, kaya yun, daming kinilaw. Tapos ayun, kaya pala din disiplinado ang mga taga Davao kasi manang-mana din sila sa Japan. So that would be all. Thank you for watching. Bye bye and ingats.